Anyway, ang PNP po o ang ating pambansang kapulisan, mga bossing, no? Muli yatang binubuksan yung mga kaso. Yung mga nananahimik ng mga kaso, yung mga pamilya, no? Yung mga pamilya na, kumbaga, alam nila o iniisip nila wala kaming laban sa dating Pangulong Duterte. Malaki yan. Isang presidente dati yan. No? Kaya kung ano man yung nangyari sa kaanak namin, hayaan mo na. May ganun po mga bossing No? Hayaan mo na. Hindi tayo mananalo dyan. Ngayon, ang PNP po ang humihimok. Mga kababayan. Ang PNP po ang humihimok na tara, tulungan namin kayo. Aralin natin yung kaso ninyo. Ito po ang balita diyan, mga bossing. Na yung mga cold cases po na sinasabi na bubuhayin ulit. Can you give us po an update po kung ano pong mga hakbang ang gagawin nyo po para buksan itong mga cold cases na baka ng mga naging victim po ng war on drugs nung administrasyon po ni Duterte? Ayan. Tama po ma'am, nagbigay na po ng utos ang ating PNP at sa ngayon po ay isa na po natin yung mga cold cases na ito po yung mga kaso na remain unsolved as of this time po at kasalukuyan po yung ating Directorate for Investigation and Detective Management po ay kasalukuyan kinukulit po at tinitignan po ano-ano po itong mga cold cases po na ito dahil gusto po ng ating PNP na magkaroon, hindi lang basta magkaroon ng closure dito sa mga kaso na ito, but more importantly, ang gusto po talaga natin ay mabigyan ng hustisya itong mga biktima. Ayan po, sino po mga kababayan ang hindi matutuwa sa gobyernong ganyan? No? Yung mga nawalan na po ng pag-asa, wala tayong pag-asa manalo dyan. No? Mga nakaupo yan, mga makapangyarihan yan. Pagka kinasuhan natin yan, talo lang din tayo. Sino po ang hindi matutuwa sa ating pambansang kapulisan? Nalilinis na nga ho sila. Talagang naibabangon ho, mga kababayan, ang kredibilidad ng ating mga kapulisan, mga bossing. Sila pa ang maghihimok. Sila pa ang maghihimok, mga kababayan, doon sa mga nawala na ng pag-asa na hindi talaga tayo mananalo dyan, malalaking tao yan. Diba? Ang isang hustisya po para sa isang nawalan ng buhay ay hindi lang po importante. No? Napakahalaga, napaka-importante. Kung ano ang pinakamagandang word na pwedeng sabihin pag nakuha mo ang hustisya, mga kababayan, yun na po yun. Di ba? Biruin mo, mawawalan ng buhay yung iyong kaanak dahil napagbintangan. Binawi yung buhay ng mga tao na hindi naman dapat bumawi ng buhay. Sabi ni Catalina Vargas, maraming sasaya pag nakulong si Duterte, Bato at Bongo. Tuloy ho natin. Bilang mga pamilya. General, isa sa mga tumatak sa akin nung naganap na hearing na yon ay parang sinasabihan kasi yung mga biktima nung EJK noon, bakit hindi kayo magsampa ng kaso? So, I think I don't know if it was Senator Risa or Senator Coco who said, hindi ba trabaho ng PNP yon na kayo ang magsampa ng kaso sa mga ganitong pagkakataon? Ano po ba ang nangyari? Ano po ang ginagawa ng PNP ngayon? Buka siguro ang PNP sabi, naku, dagdag lang sa atin to. Di ba, Ma'am Trex Sevilla? No? Baka sabihin, naku, dagdag trabaho lang sa atin to. Sasampahan mo ng kaso, may mga reklamo na doon sa International Criminal Court. Kung sakali na dito sampahan ng kaso yan, hihingi lang yan ng house arrest. Ganun lang din. Baka mas napabuti pa sa kanya kapag ka dito mahatulan yan. Kasi po, sa sitwasyon ng dating Pangulo, mga kababayan, kitang-kita nyo naman po. Isang salita lang niya mga yan. House arrest! Pa-house arrest na lang kami. Kasi matanda na, hindi na kaya ng dating Pangulo. Ako naniniwala ho, mga kababayan, madali at easy lang po para sa kanila yon. Kaya, yung mga pag-amin na nakikita ho natin doon sa Senado, mga bossing, bakang sinasadya na ho talaga nila yun. No? Para kasuhan nyo kami dito. Kaso, siguro matitigas na din po yung mga nagrereklamo. Rumekta na sa ICC. Sa Pilipinas, wala nagkakaso. Tara, pasok na tayo sa Pilipinas.
Ganun lang ho yun. Para sa case build-up po nitong mga kaso na ito, dahil nga kaugnay na rin yung reopening, ang plano pong reopening po nitong mga kasong to. Saan po tayo kukuha ng ebidensya kung yung pong kung yung mga pamilya mismo no ay hindi handa no na lumapit sa ating kapulisan? Yung ano lang po mga kababayan, yung sinabi lang po ng dating Pangulong Duterte, no? Inuudyukan namin, binubuyo namin yung mga suspect para manlaban. Yung tipo bang, suko na ako, hindi, manlaban ka. Hindi, hawakan mo yung baril mo. O sige, kailangan, kapag bilang kong 3, kung sino mauna sa atin. Yung tipo bang ganong mga pang-uudyok mga bossing. Yun malaking ebidensya na po yun. Malaking pag-amin na ho yun mga bossing. Siguro, ina-expect nila, pag inamin natin to, pagka sinabi natin to sa Senado, may mga magkakaso na dyan. Pero hanggang ngayon ho, no, wala pa ding nagkakaso, mga kababayan. Ako naniniwala ako, gusto nila makasuhan sila sa Pilipinas. Gusto nila na tumambak yung kaso sa Pilipinas. At dito mausig o dito litisin, no, para sa ganon, easy sa kanila. Meron silang mga ano dyan Meron silang mga taga-pagtanggol dyan, mga kababayan Kaya pagka sinabi, parol, house arrest na lang. Ganun po, mga bossing. Yun yung gusto nilang mangyari. Ito po, base lang po sa pag-aanalisa ko doon sa sitwasyon. Kasi marami sa atin, karamihan sa atin, nagtataka, ano? Bakit kaya umaamin ang dating Pangulong Duterte doon sa hearing niya sa Senado? Bakit kaya isinisiwalat? No? Madidiin siya doon. Tapos sabay pasok ni Bato de la Rosa. Naku, yung mga sinabi niya, pwedeng gamitin laban sa kanya yun. Yung mga sinabi niya, pwedeng maging ebidensya para sa kanya yun. Yung team nila, o yung mga kasamahan nila, mga kababayan, nandyan, binubuyo na sila Panelo, kasuhan nyo na, ganito, ganyan. Para dito sa Pilipinas yun. Kaso po, mga kababayan, ikaw ba magkakaso pa? Kung yung reklamo mo nandun na sa International Criminal Court? Ikaw ba magkakaso pa sa Pilipinas? Kung sakal na ang alam mo, ang ending lang din parol. Ang ending lang din po nasa loob lang ng bahay nakakulong. Tingnan niyo po yung mga kamag-anak nyo, kung meron pa po kayong kamag-anak na ang edad po 80 taon, gulang 80, 70, naglalalabas pa po ba yan? Nasa oblo na lang yan nasa oblo. Nasa loob na lang po ng bahay yan, mga kababayan. Sasabihin sa inyo yan, anak, apo, paglabas mo naman, pag namalengke ka, ibili mo naman ako nung pangganchilyo, no? Para habang nandito ako sa loob ng bahay, naggaganchilyo ako. Gusto mo, sama ka na. Hindi na. Gusto mo, sama ka na. Para pagbili, hindi na, mapapagod ako Dito na lang ako sa loob ng bahay. Mas gusto nila sa loob ng bahay, mga kababayan, baka, pabor pa ho sa kanila. Diba? Makulong ng... Ako naniniwala ho, mga kababayan. Kung sakali na makulong yan, maganda din ho yung paglalagakan yan. Kasi aalalayan nila yan. Hindi pwedeng humalo yan doon sa mga regular na preso. Panigurado ko na naka-aircon pa din yan. Tapos sabay ang gagawin nila, hihingi na kami ng parol para sa dating Pangulong Duterte kasi nahihirapan na sa edad niya. Ganun lang din po, mga bossing. Kaya, kung ako, isa sa nagreklamo at nakausap ko na ang ICC, hahayaan ko na lang doon. Hindi na ako magpapakapagod pa sa Pilipinas, tas ang ending lang din house arrest. Parang hindi din ho nakuha yung hustisya nung kanilang mga kamag-anak. Di ho ba? Tuloy. Para magsampa ng kaso. Tama po naman na ang PNP po talaga ang nagsasampa ng kaso, basta kailangan din po natin yung mga kooperasyon po ng mga pamilya dahil sila po yung tatayo po ng mga private complainant. At kung baka may mga ebidensya po silang hawak at naiintindihan natin kung before po siguro may reservation sila na magsampa ng kaso. But this time around, we want to appeal to everyone, particularly those families of the victim na they have... Makasabihin sa ating pambansa kapulisan, hindi, okay na po kami.
tumatakbo na po at yung investigasyon po ng ICC patapos na. Pero sabi po ni Nery Colmenares, attorney ho yun, lawyer ho yun, mga bossing, ano sabi, baka nga biglang ngayon pagkatapos na mapanood ng ICC yung pag-amin na ginawa ng dating Pangulong Duterte doon sa Senado. No? Ihinto na niya ng investigasyon. Bakit to? Wala na, tapos na, finish na, umamin na. Direkta na sila doon sa warrant of arrest, mga kababayan. Di ba? Paano naman makakapasok? Paano magko-connect yan? Meron po tayong pinakitang isang vlog, mga kababayan, na sabi ng PNP, no? Siguro mga 3 o 4 na araw makalipas nung ipinakita natin yung vlog na yon, nasabi ng PNP, hindi ho namin sila sasantuhin kapag pagka merong pinapa-aresto, kapag merong aarestuhin dahil po doon sa mga nangyari na EJK, mga nangyari na pag-abuso sa karapatang pantao. Si Digong, si Bato, si Bungo, hindi po namin sila sasantuhin. Mark, ang ICC nga walang sa Pilipinas. Yung ICC ko-connect sa Interpol. Ano? Ang Interpol, kasama ang Pilipinas, di ba? Ang ICC, pakitulungan naman kami, hulihin si dating Pangulong Duterte o iserve ang warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Ang Interpol, saan yan? Sa Pilipinas, doon naging presidente si Duterte. Okay, konektado tayo sa Philippine National Police. Sabi nung Department of Justice, gagalangin po natin kung ano man ang sabihin ng Interpol. Nakita nyo na po yung pagkakasunod-sunod. Simple lang napakadaling intindihin mga kababayan. Kaya yung sinasabi nila, walang jurisdiction ng International Criminal Court sa Pilipinas. Ganun lang po pagkakasunod-sunod. ICC, konektado sa Interpol. Interpol, konektado sa atin. Tapos, uutusan yung PNP. Tapos sabi ng PNP, hindi po namin sila sasantuhin. Ayan. Di ho ba? Simple, mga kababayan. Kaya yung medyo naliligaw, mga DDS lang yun. No? Pinipilit nila na imposible. At sasabihin nila sa atin, tagal naman ng ICC na sinabi nyo, huwag kayong mainip. Bakit? Kasi di ba ganyan lang din yung style Kibuloy, nainip kayo. Sinasabi nyo sa akin, Mark, lagi mo sinasabi, mahuli si Kibuloy. Ano ang naging ending? Nasa si Kibuloy ngayon, saan napunta na? Mainipin lang kasi kayo. Di ho ba, mga kababayan?